Okay, hi everyone. We'll continue with the second part of our discussion. So, yeah, just a recap. So last time napag-usapan natin na um, yung panahong pre-colonial sa Pilipinas bago dumating yung pananakop at ang pagkahuli ni Aguinaldo at pagsuko niya sa mga Amerikano. So, noong 1901, nahuli si Emilio Aguinaldo at kung kaya naman, nung nahuli siya, kung kaya naman nung nahuli siya, um, sumuko siya sa mga Amerikano at nanumpa sa bandila nito. So ngayon, habang nagaganap yung mga nangyayari na yan, binenta na ng Espanya sa Amerika ang Pilipinas sa Treaty of Paris na nagkakahalaga ng 20 million US dollars. Ayan, so magpatuloy na tayo sa um, American period. Ayan. So anong sitwasyon ng Pilipinas? Ano yung mga pangyayari sa kaganapan ng panahong Amerikano sa Pilipinas mula 1898 hanggang 1946, 'di ba? Ayan, 1945. Okay. So, bago ang lahat, ayan, sumiklab ang unang digmaang ang digmaang Amerikano-Pilipino noong February 4, 1899 nang magpaputok si Private William Grayson, um, na isang sundalong Amerikano sa Santa Mesa. Pero sa mga unang report, sinasabi na si Private William Grayson ay nagpaputok sa Santa Mesa. Ngunit na validate ng mga historiador na siya talaga ay nagpaputok sa San Juan. So kung kaya naman, yung marker na yan makikita sa pinaglabanan sa may San Juan. Ayan. So nagbanggit ang historiador na si Ambet Ocampo na naganap ito noong February 1899, at nangyari ito sa tulay sa San Juan rather than initially site sa Santa Mesa. So sa unang report kasi before, na-dokumento ito sa San Francisco nung February 7, 1899, tatlong araw na nasa Santa Mesa to at hindi sa San Juan. But now we are correcting it. Ito ay naganap sa San Juan at hindi ito naganap um, sa Santa Mesa. Okay. So, ito ang naging hudyat ng, digmaang Pilipino-Amerikano. Pero syempre, natalo yung mga Pilipino. Kung kaya naman, ayan, so napasa ilalim tayo sa Amerika. Ayan, so bukod sa mga revolusyonaryo, sa Maynila, nagkaroon din ng pag-aklas yung mga iba't ibang grupong milenaryo or yung mga grupong religious rebellious people. So, isa na dito halimbawa ang mga Pulahanes, kabilang si Faustino Ablen, no, na nahuli na nakikipaglaban sa mga Amerikano nung panahon na to. So kasama din dito si Papa Isyo na nahuli ng mga otoridad na Amerikano na lumalaban noong 1907. Ayan. So mababasang lahat na to sa aklat ni Reynaldo Ileto na Pasyon at Revolusyon. Okay. Na nailathala noong 1979. So, again, kagaya na nabanggit ko bago naganap nung 1901, bago naganap nung 1899 rather, yung unang putok at unang digmaang Amerikano, naibigay na ng Amerika, ng Espanya sa Amerika ang otoridad or ang lisensya sa pagmamayari ng Pilipinas sa halagang 20 million sa ilalim ng kasunduan sa Paris or Treaty of Paris. So, the regime introduced major changes. So, ano yung mga changes na yon? Sa unang bahagi, ng pagdating ng mga Amerikano dito sa Pilipinas, nagtaguyod sila ng militar na gobyerno or military government. So this is established during the Philippine-American War. It was under Generals Wesley Merritt, Elwell Otis, and Arthur MacArthur. They serve as military governors noong mga panahon na to. So nagkaroon ng diktadoryal ng pamahalaan sa unang 3 taon na pamamahala ng mga Amerikano dito sa Pilipinas. So, ayan, so doon dahil doon nagpadala sila ng komisyong Scarman
So, nagkaroon ng mga tinatawag na mga komisyong Amerikano. So, kapag komisyon, sinasabi natin na ito yung mga misyon ng mga Amerikano sa Pilipinas. Ayan. So, bago magkaroon ng mga batas, nagpadala muna ang Estados Unidos ng mga komisyon upang pag-aralan ng sitwasyon ng bansa at magtatag ng pamahalaan. So, kung iisipin mo, ano bang pakialam ng mga Amerikano sa Pilipinas? We'll know later, mamaya. So, ano ba yung dahilan ng mga Amerikano sa pagkupkub sa Pilipinas? Una, dahil naniniwala sila na hindi sibilisado ang mga Pilipino at kailangang turuan sa pamamahala. So, medyo may hero complex to mga Amerikano. So, if you think about it. Ayan. So, una, ang Komisyong Scarman. So, nailathala ito sa Pilipinas noong January 20, 1899. So kilala bilang the first Philippine Commission, layunin nitong siyasatin ng kalagayan ng Pilipinas at magrekomenda kung ano ba yung mga dapat nating kailangang paghahanda para sa ating pagsasarili. Ayan. So, pinangalan nito kay Jacob Scarman, isa sa mga kasama sa komisyon na ito. Pangalawa, ang Komisyong Taft, pinangalan kay Howard Taft, William Howard Taft, isa sa mga naging presidente ng Amerika. At ito ay ginawa noong March 16, 1900. Ito ang tinatawag na the Second Philippine Commission. Ano ang ginawa ng Komisyong Taft? Kung yung Komisyong Scarman ay may layuning pag-aralan at magrekomenda at siya sa atin kung handa ba ang Pilipinas, ano ang mga kailangan natin. Sa Komisyong Taft naman, naglatag ito ng pundasyon para sa pamahalaang sibil. Ito ang nagsilbing tagapagbatas o legislative body ng bansa at nagpatupad ng mga serbisyong sibil at edukasyon. Ayan. Okay. So, ayan. So, una, of course, the civil government, noong 1901 hanggang 1935, pagkatapos ng 3 taong pamamahalang militar ng Amerika, nagkaroon tayo ng civil government. So, nung naupo si William Howard Taft as the first civil governor sa Pilipinas, inintroduce niya ang Philippine Commission at naging pambansang assembly or Philippine Assembly, creating a bicameral legislature under the Jones Law. So, ano ba yung Batas Jones? No? So pag-uusapan natin yung pagkakasunod-sunod ng mga batas na nailagay sa Pilipinas. So, mula noong 1899. So, Jones Law, nagkaroon ng pagkakataon ng mga Pilipinong makibahagi sa eleksyong pambansa. So dito na nakilala yung mga Marcos or yung mga Rojas, Mosmeña, Quezon at iba pang mga apelyido na kilala natin hanggang ngayon. So nung una, nung 1902, na isa batas ang 1902 Batas Cooper. Ito ang unang batas organiko na nagtatag ng Asembleya ng Pilipinas na binubuo ng mga halal na Pilipino at nagbigay ng Bill of Rights. So sa ilalim ng Batas Cooper, nagkaroon ng pagkakataon ng mga Pilipino makaboto at makasali sa halalang pambansa. Diba? So nandiyan din nabuo ang Philippine Assembly na later on naging Philippine Autonomy Act or Batas Jones. Dito ay pinangako ang kalayaan ng Pilipinas sa oras na magkaroon ito ng matatag na pamahalaan. Pinagtibay nito ang legislaturang Pilipino, Senate at House Representatives. Yan. So pagkatapos noon, 1916, 1933, nagkaroon ng batas hair house cutting. Ito ang unang batas na nagtakda sa petsa ng kalayaan sa Pilipinas. So after 10 years, sinasabi na um, kailangan na tinatakda na after 10 years, lalaya na tayo. So technically, dapat by 1943, malaya na tayo. But as you all know, nangyari ito noong 1946. Bagaman naipasa sa Amerika, tinanggihan ito ng legislatura ng Pilipinas sa pamumuno ni Manuel Quezon dahil sa mga issue sa base militar. So kung napanood niyo yung Quezon movie, makikita niyo doon. No? Pero nagkaroon ng disruption kasi dumating sa Pilipinas ang mga Hapon noong 1941, December 1941, pero ganap nilang nasakop ang Pilipinas noong 1942. So there's this delay dahil sa pagdating ng mga Hapon. Diba? So, yun, napalitan noong 1934, naging Batas Tidings McDuffie, ang binagong version ng Hairway House Cutting dahil sa mga rekomendasyon ni Manuel Quezon, Seri Osmeña, Manuel Rojas na bago ito. 'Di ba? Ang binagong version ng Hairway Cutting ay nagbigay sa pagtatatag ng pamahalaang Commonwealth at nangako ng ganap na kalayaan
noong Hulyo 4, 1946. So this is the timeline. So all the while nangyayari to sa pamamagitan ng pakikipag-negotiate nila Manuel Rojas at ni Seri Osmeña na tinawag na mga komisyong or misyong Osrox, Osmeña Rojas, na pinadala sila ni Manuel Quezon. So ano yung Commonwealth government? From 1935 to 1936, this is a transitional government from Americans to Filipinos. So tinawag itong Tidings-McDuffie, kung saan ang halal na pangulo bilang ikalawang pangulo ay si Manuel Quezon. So kalaban niya dito si Emilio Aguinaldo, at ang isang, I forgot the name, the Catholic leader. Mapapanood niyo yun sa um, Quezon the movie. So ang layunin ng Commonwealth government ay mahihanda ang Pilipinas sa kalayaan nito. But World War II happened and it interrupted the transition. Yan. Okay. So yeah, the Commonwealth period happened 1935 to 1942. Ayan, but originally it was planned na 1946, 1945 or 1946 matatapos, pero again, there's this interruption hanggang 1942 lang to. Dahil nung December 1941, binomba ng Japan yung base militar sa Hawaii. Um, you know, ang tawag dito, Pearl Harbor bombing. Tapos noong January 2 and 3, na ganap na tayo nasakop ng mga Hapon. So, napasinayaan ng gobyerno ng 1935 following the first national election ever noong September 12, 1935 under the 1935 Constitution. Ang napangalan ng presidente o ang pangulo ay si Manuel Quezon at si Sir Osmeña, kung saan kalaban niya nga si Emilio Aguinaldo. Okay. Okay. They assumed the palace noong November 15, 1935. Ayan, her house cutting. Okay. Ayan. So anong ang characteristic ng Commonwealth government sa Pilipinas? It was both of Republican and presidential type. Oh, sorry. Meron akong delivery. Wait. Ayan, okay. Let's continue. Okay, so ayun, na-interrupt. Anong characteristic ng Commonwealth government sa Pilipinas? It was of Republican and presidential type. The legislative power was vested in a unicameral National Assembly and later into a bicameral Congress, kung saan naging bicameral siya at nakasama na rin ang Senado at House of Representatives. Ayan. So, ang judicial power ay nasa Supreme Court, the same way that we have it now at sa mga mababang korte or lower courts. Okay. Ayan, so dahil dyan nagkaroon ng Japanese occupation, technically nag-start to noong 1942. But for reference, nag-start kasi ito noong December 1941, yung mga pagsugod nila na ginawa sa Amerika. At January 2, ganap tayong nasakop. So sumiklab ang digmaan noong 1941, ilang oras matapos ang pagbomba sa Pearl Harbor noong December 8, sinalakay ng Japan ang Pilipinas. Unang binomba ang Davao, Clark Field, Baguio. Dahil dito, naalarma si General Douglas MacArthur na siyang governor, may pinakamataas na katungkulan sa Pilipinas na Amerikano nung panahon na to. So, dineklara ni General Douglas MacArthur ang Maynila bilang open city upang maiwasan ng lalong pagkasira nito. Pero hindi ito nangyari.
nagkaroon pa rin ng paghahasa or Rape of Manila kung saan um, sinaktan at sinira ang Maynila ng panahon. Yeah, so ito yung Pearl Harbor bombing naganap ng December 8, 1941. Ayan. So, wala pang isang buwan nung hindi tayo na depensa ng mga Amerikano at ng mga Pilipino. Noong Enero 2, 1942, formal na pinasok at sinakop ng Hapones ang Maynila. So sumalakay sila December 1941, December 8. A month later or less, ganap na tayong nasakop. So tumakas si MacArthur patungong Australia at binitawan ng pangako kung babalik ako or ang sikat na na nabanggit niya na I shall return. So March 29, 1942, tinatag ang Hukbalahap, hukbo ng bayan laban sa Hapon sa pamumuno ni Luwas Tarok bilang puwersang gerila. Noong April 9, 1942, nagkaroon ng Bataan Death March. Sumuko ang pwersa sa Bataan sa ilalim ni General Edward P. King at sinimulan ang napakahabang paglalakad at pag-torture sa mga Pilipinong sundalo at Amerikanong sundalo mula Bataan hanggang Capas Tarlac. Noong May 6, 1942, tuluyang bumagsak ang Corregidor, ang huling kuta ng mga Amerikano at Pilipino sa pamumuno ni General Jonathan Wainwright. Ayan. So, there's this dilemma. Diba? Kung iisipin mo, meron tayong dilemma ngayon. Anong ibig sabihin ng dilemma natin? Diba? Um, Umalis si General Douglas MacArthur at kasama niyang umalis si Manuel Quezon. So, ibig sabihin, nagkaroon tayo ng government in exile or gobyerno na kung saan ang presidente ay wala sa kanyang sariling bansa. Okay. So, sino yung inatasan para makasama dito? 'Di ba? So um, the Philippine Executive Commission was led by Jorge Vargas, 'di ba? So, merong dalawang pangulo na naiwan dito. So, una, ang Vice President, of course, na nabanggit ko kanina, si Sergio Osmeña. So, dahil naiwan siya, siya ang may pinakamataas na katungkulan sa Pilipinas nung nawala si Manuel Quezon. Pero, habang nangyayari yun, may overlap. Siguro, mga ilang araw din. Dahil, ito, by the way, to si um, Sepi Laurel, katabi niya si Sergio Osmeña. Nagkaroon ng overlap kasi for a brief moment in time in Philippine history, nagkaroon tayo ng dalawang presidente. Ang puppet government installed na si Jose P. Laurel at ang Commonwealth Vice President, well, technically, um, si Sergio Osmeña. Pero ang Pangulo pa that time ay si Manuel Quezon. Diba? Pero wala lang kasi si Manuel Quezon. So technically, nagsabay si Jose Laurel kasi nga Japanese installed siya at si Manuel Quezon. Pero namatay si Quezon nung nagpunta siya sa Amerika. So kaya nung namatay siya, automatically naging Pangulo si Sergio Osmeña. So noong August 1, 1944, namatay si Pangulong Manuel Quezon sa Saranac Lake, New York kasi dahil sa kanyang sakit na tuberculosis. Pinalitan siya ni Sergio Osmeña. Okay? Pero nung October 14, 1943, itinatag ang ikalawang Republika ng Pilipinas, isang puppet republic sa ilalim ng Hapon. Hinirang si Jose P. Laurel bilang Pangulo. So for a brief moment in time, habang nagkakaroon ng Japanese occupation, we had two presidents. Jose P. Laurel, tapos Manuel Quezon, not until 1944, namatay si Quezon, pumalit si Sergio Osmeña. So yeah, that's what happened. The Japanese invaded and occupied the Philippines, and the second, Laurel was guaranteed as the president. No, alam nyo si Laurel, inusig din siya ng mga Amerikano pagkatapos ng digmaan. Pero sinabi niya, nakipag-collaborate lang siya sa mga Hapon para protektahan ng mga Pilipino noong panahon na yon. Okay. So, noong October 20, 1944, lumapag si MacArthur sa Leyte kasama si Osmeña. Itong simula ng pagpapalaya sa bansa. So, February 3, 1945, nasimula ng labanan sa Maynila at libo-libong sibilyan na namatay sa Manila Massacre. Noong August 15, 1945, sumuko ang Japan sa mga Allied forces dahil na bomba
ang Hiroshima at Nagasaki sa kilalang atomic bomb. Noong September 2, formal na sumuko si General Tomoyuki Yamashita sa Baguio at na nagmarka na dulo ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas. Ayan, so isa din sa mga naiwan sa Pilipinas na merong mataas na katungkulan ay si Jose Abad Santos. So makikita natin siya ngayon bilang pangalan ng mga kalye, pero isa si Jose Abad Santos sa mga martir um, na bayaning Pilipino dahil pinapili siya ng mga Hapon na kung gusto niya ba makipag-collaborate pero tumanggi siya. Dahilan kung kaya siya ay pinatay ng mga Hapon. So siya si Jose Abad Santos. So yan, ayan, natapos na yung napanalo ng Amerika yung sumuko ang Japan, napanalo ng Amerika yung laban nila. Nagsimula ng Third Republic. So pagkatapos ng paglisan ng mga Hapon, ilang buwan, nai-anunsyo na ang kalayaan ng Pilipinas. So ang July 4, ang tinatawag na Philippine Republic Day o Philippine-American Friendship Day. Dahil noong July 4, opisyal na ginarantiya ng Amerika na tayo ay malaya na. So the Treaty of Manila was signed which granted the Philippines independence from the US after almost 50 years of occupation. So it's 48 years tayong nasakop ng mga Amerikano. So um, sa mga naging hamon ng Amerika sa Pilipinas ay ang pagtatatag or ang paglilitis sa mga nakipag-collaborate sa mga Hapon. Diba? So sabi ng mga Amerikano, hindi namin kayo bibigyan ng budget pang rebuild sa bansa ninyo kung hindi nyo sila lilitisin yung mga kumampi sa mga Hapon. So nagtatag ng People's Court, layunin ng People's Court na litisin yung mga kumampi sa Hapon. But unfortunately, hindi to nag-proceed kasi maraming nakalimot na, ayaw na nilang maalala yung digmaan, ayaw na nilang maalala yung hirap. Pero sabi ng Amerika, hindi namin kayo bibigyan nito ng 800 million kung hindi nyo lilitisin yung mga kabampi sa mga Hapon. At tinawag itong, Bell Trade Act. Ayan, so kasama dun sa Bell Trade Act is bibigyan tayo ng reparation, wartime reparation or pera para mabuo ulit yung mga nasirang establishmento sa Maynila para makabangon tayong muli bilang isang bagong nasyon. Kapalit nito, yung Bell Trade Act, nilalaman din ito na merong pantay na karapatan ang Amerika at Pilipinas na exploit ang kani-kanilang sariling natural resources. So yun yung nagbigay ng lisensya sa Amerika para i-exploit yung mga natural resources sa Pilipinas kasi hindi naman kaya ng Pilipinong pumunta sa Amerika para i-exploit yung natural resources nila. So we don't have that, it's never been an equal partnership para sa dalawang partido. Ayan, so the Bell Trade Act tied the Philippine economy to that of the United States. So in 1955, then the Laurel-Langley Agreement replaced it. So, yeah, that's it. So, ayan, pagkatapos ni um, Sergio Osmeña, natalo siya ni Manuel Rojas. Ayan, sa election. And the Philippines gained full independence on July 4, 1946. The period saw rapid post-war reconstruction, nation building, and political development under several administrations. Ayan, Manuel Rojas, Elpidio Quirino, Ramon Magsaysay, Carlos P. Garcia, and Diosdado Macapagal, they were all focused on destabilizing communist effort. So, ayaw nila sa komunista, kung kaya naman winasak ang hukbong bayan laban sa Hapon na naging hukbong mapagpalaya, hukbong bayan laban sa mga Amerikano. So during the Second World War, kapi sila sa mga Amerikano laban sa mga Hapon, pero ang hukbalahap ay naging against din sa Amerika pagkalaya natin noong 1946. Dahil layunin ng hukbong mapagpalaya o hukbong bayan laban sa mga Hapon na mawala yung mga imperialistic powers or pangangialam ng Amerika sa bansa.
at para makapagbahagi din ng mga lupa sa mga magsasaka ng mga panahon na ito. So those are the things, na pinaglaban ng buong bayan. But unfortunately, of course, dinurog talaga sila nila ng mga pangulo ng panahon na ito, ng Ikatlong Republika. Yan. So, bukod dito, naging kasali din tayo sa SEATO or Southeast Asia Treaty Organization. So, layunin ng SEATO, ito ay isang itinatag ng Amerika na kung saan yung mga bansa sa Southeast Asia ay maging galit sa komunismo or lumayo sa multo ng komunismo. This is also the same time the Cold War is happening sa Europa. 'Di ba? Cold War is happening against Russia na mas communistic and America na pro-capitalism. Diba? So, ang mga bansang kabilang dito ay Australia, France, New Zealand, Pakistan, Philippines, Thailand, United Kingdom, and United States. So, kung mapapansin nyo, Southeast Asia Treaty Organization, pero dalawang bansa lang sa Southeast Asia ang nandito, ang Thailand lang at Philippines. The rest are not Southeast Asians. If you ask me, that's a propaganda. Definitely a propaganda group para lang makurb ang communism nung panahon na to. Ayan. So, pagkatapos nito, Ikatlong Republika, nagkaroon ng Marcos era and the martial law. So maybe we'll pause for a little bit para makahinging iba. Let's do 5-minute break before we proceed with the Marcos era and the martial law. Okay, I'll see everyone in a bit.
Ayan, let's start. Ayan, kailangan ko mag-switch place dahil walang saksakan dun sa stop share. Alright, let's continue. I hope everyone's ready and okay. Ayan. So, ngayon, pag-uusapan natin ang Marcos era and the martial law from 1965 to 1986. So, no 1965, this was the era na kung saan ang halaga ng piso palitan sa dolyar ay halos 2 piso. No? But unfortunately, no pagbaba ni Marcos noong 1986, bumaba ng 19 pesos hanggang 21 pesos yung halaga ng piso. Kaya naman marami mga Pilipino ang nag-abroad dahil bumaba ang halaga ng piso, ibig sabihin, kapag ikaw ay nakakuha ng dolyar, lalaki yung kita mo. And so Ferdinand E. Marcos served as president from 1965 and he was re-elected in 1969. So amid growing unrest, he declared martial law through Proclamation number 1081. So, Ferdinand Marcos became president December 30, 1965. Kalaban niya dati si Diosdado Macapagal. So, naglaban sila. Dating ang Pangulo bago si Marcos ay si Diosdado Macapagal. Pero mahalaga na matandaan natin na pagkatapos ng 1945, wala nang Pangulo ang nanalo para sa pangalawang eleksyon. So kung kaya naman malaking bagay na hindi nakataka-taka na natalo si Macapagal ni Ferdinand Marcos. So Ferdinand Marcos became president on December 30, 1965 and he was re-elected in 1969 due to his strong performance. Undeniably, Marcos' initial plans were very good economically. Sobrang tumaas yung ating ekonomiya, but before the second term ended, um, he pushed to amend the 1935 Constitution and called for a constitutional convention. So, marami nagsasabi na para ma-extend yung kanyang pamumuno. However, in 1972, nag-declare siya ng martial law. And hanggang 1980s siya ay namuno. Marcos took control of the executive, legislative, and judicial branches, ruling through presidential decrees and the Batasang Pambansa. So napunta kay Marcos ang lahat ng kapangyarihang panggobyerno. Dahil kapag inilagay mo sa batas militar ang isang bansa, napupunta lamang sa Pangulo ang kapangyarihan ng tatlong legislatura or tatlong government branches. The legislature, executive, and judiciary. Ayan. Isa sa mga bagay um, na nangyari sa Pilipinas ay ang pagbabalik ni Ninoy Aquino noong August 21, 1983 na kung saan nanggaling siya sa Boston dahil siya nagpagaling sa kanyang sakit. So, nung pagkamatay niya, na-trigger yung mga tao and everyone called for a rally. So, nung February 7, 1986 rather, Marcos called for a snap presidential election which was marked by rampant cheating, presumably on both the administration candidates led by Marcos, Corazon Aquino, and Arturo Tolentino. So, nagkaroon ng EDSA nung pagkatapos ng snap election na kung saan nanalo ulit si Marcos dahil hindi na satisfied yung mga tao sa pamumuno ni Marcos. Una, dahil sa paglabag sa karapatang pantao na dala ng batas militar at dahil maraming mga nakulong nung panahon na to. Ayan. So, of course, ano yung mga dahilan? Dahil nagkaroon ng constitutional authoritarianism under the 1973 Constitution. Nagkaroon ng pagbabawal sa pagtuligsa sa pamahalaan, pagkontrol sa media, pagpapasara ng ABS-CBN, pagsasara ng maraming pahayagan. 'Di ba? Bago ang 1965 or especially bago ang batas militar, isa ang Pilipinas na kinikilala bilang may magandang freedom press o pagkilala sa karapatan ng media magpahayag ng kanilang mga saloobin. So dahil sa mga pang-abusong karapatang pantao, economic decline, pagbagsak ng ekonomiya, crony capitalism. Kapag sinabi natin crony capitalism, ito yung pagbibigay ng kapangyarihan
sa mga departamento sa iyong mga economic friends or sa mga kaibigan mo sa politika. Dagdag pa nito, bumagsak din ang ating ekonomiya dahil sa utang. Dahil doon, Marcos was ousted after the EDSA People Power Revolution noong February 22, 1996. Ayan, so according sa data ng Martial Law Museum.ph, um, sobrang lumala ang inflation mula 1978 hanggang 1986. So what cost before nung 100 pesos pa noong 1978, naging 350 pesos na nung 1986. By the last decade of martial law, prices of goods tripled. Dahil sa pagbagsak ng ating ekonomiya at hindi pagbabayad sa utang, lumaki ang utang natin. At dahil sa korupsyon ng mga Marcos, bumagsak ang ating ekonomiya at um, tumaas yung um, halaga ng dolyar. So dahil tumaas ang halaga ng dolyar, bumagsak ang ekonomiya, marami mga Pilipino nag-abroad. Dahil tumaas ang bilihin, lumakas ang dolyar, ang isang OFW kapag nakakuha siya ng dolyar, malaking halaga nun sa Pilipinas. So kaya naman nagsimula yung OFW phenomenon na tinatawag noong 1980s sa Pilipinas or mga overseas Filipino workers. Ayan. So basically that's martial law period in the Philippines. But after that, of course, na bumalik ang demokrasya and the Fifth Republic happened, first led by the first woman president in Philippine history, which is Corazon Aquino. She was installed via EDSA Revolution and drafted the 1987 Constitution restoring democracy. Ano yung mga pagbabago na meron sa 1987 Constitution? Minimake sure ng 1987 Constitution na wala nang sino man ang tatagal sa kapangyarihan ng ganon katagal ng kagaya kay Marcos. She was faced with, several coup attempts and economic instability. So Corazon Aquino, basically minanan niya yung mga problema ng martial law era ni Ferdinand Marcos. But this is also not to discount na nagkaroon under her watch naganap ang Menjola Massacre kung saan maraming mga namatay na humihiling ng pantay na karapatan sa kanilang mga lupa. Fidel Ramos, 1992 to 1998, he promoted national reconciliation with the NPA, with the rebels, and formed the peace agreements with rebel groups such as the NPA and the communist groups in the Philippines. He achieved stable growth and infrastructure reform. So, he was Fidel Ramos. Yan. So, si Joseph Estrada noong 1998 to 2001, ousted through EDSA 2 over corruption allegations, impeached and later convicted for plunder, though eventually pardoned by Gloria Arroyo. And so, na-pardon din siya ni Gloria Arroyo nung panahon niya, pero nagtagal lang siya sa pagkapangulo ng 3 taon. Ayan. So the Arroyo presidency, napakatagal ng pagkapangulo ni Gloria Macapagal Arroyo dahil siya ay vice-presidente nung panahon ni ERAP. So 9 years siya kasi na-re-elect pa siya for another 6 years. She was faced with legitimacy issues and Hello Garcia election scandal na kung saan siya ay nandaya dahil na-top siya. Although of course that's violation of the privacy and yun yung nabanggit niya nung siya humarap sa korte. Na kung saan deny niyang eleksyon laban sa dating artista na si Fernando Poe Jr. She survived multiple impeachment attempts and she basically focused on economic reforms but plagued by accusations of corruptions and human rights abuses also. Yeah, so si Gloria is basically coined for extending holidays dahil ekonomista si Gloria, profesora sa UP, also tatay niya yung dating pangulo na si Diosdado Macapagal, na namuno sa Pilipinas nung hanggang 1965 bago si Marcos. But he basically pardoned Estrada in 2007. Yeah. Yan, Benigno Noynoy Aquino. After Gloria, there was also another son of the previous president, Corazon Aquino, Benigno Noynoy Aquino.
Ayan, he advocated for the daang matuwid or the straight path. Economic growth and anti-corruption campaigns. He basically also won the international arbitration case versus China over the West Philippine Sea, which was a major mark in Philippine history. Diba? Dahil nandito tayo sa mga pinag-aagawan nating isla. So, kaya naman nanindigan si Noynoy Aquino na sa atin yung West Philippine Sea. Ayan. Also, of course, after Noynoy Aquino, nagkaroon ng John C. Rodrigo Duterte, known for his controversial war on drugs kung saan halos 30,000 na Pilipino ang napatay, or mga allegedly drug addicts, um, na halos 30,000 for the first 6 months of his rule. Um, and dahil doon, nakot yung attention na ng International Criminal Court or ICC. Kaya naman nandun siya ngayon sa Hague, para sa pagpapatuloy ng kanyang trial. And he shifted his foreign policy closer to China and distance from Western allies. So kung si Benigno Aquino ay kumalaban sa China para sa usapin ng West Philippine Sea, si Rodrigo naman ay mas lumapit sa China at tumalikod sa US. He withdrew the Philippines from the International Criminal Court, and also expanded infrastructure development under Build, Build, Build or the train law. Kung saan nawalan ng tax ang sino mang sumasahod ng 20,833 and below. At naglagay siya ng mga tax bracket, kung saan magkano ang sinusweldo mo, yun yung nagkakaroon ng mga kategorya kung magkano ang babawas sa'yo para sa tax. Ayan, so that's Rodrigo Duterte. Ayan, so, okay. So, natapos na tayo sa Philippine history. And then after that, let's talk about the government department and major bureaus. Maybe we can do 5-minute break again. We'll be back in 5 minutes. All right.
Alright, 5 minutes up. Ayan, pag-usapan natin yung mga government departments and major bureaus. So as of today, the Philippines has 18 executive departments, each headed by a secretary are responsible for specific areas for governance. So sa Department of Agrarian Reform, they are majorly responsible for carrying out government-led reform programs. So kapag may kinakailangan sa pamamahagi ng mga lupa para sa mga magsasaka at ng mga nagtatrabaho dito, they work on the production of the acquisition sa tulong ng ang pamahalaan at ng lokal na gobyerno. So, yeah, so nagpo-provide sila ng mga legal assistance sa mga magsasaka, training, at tulong pangkabuhayan. So that's Department of Agrarian Reform. So ang Department of Agriculture naman is in charge with food security and agricultural development dito sa Pilipinas. So it oversees farming, fisheries, and livestock production. Its bureaus such as those for plant industry, animal industry, and fisheries support farmers and fishers through research, regulation, and extension services. So they basically work on sustaining na merong pagkain ng lahat. Merong pagkain, merong natatanim, at especially sa mga pagkain na pinakamahalaga sa Pilipino, kagaya ng bigas. Yeah. So, ang Department of Budget and Management naman, or DBM, is of course in charge sa make sure na merong budget ang bawat ahensya ng pamahalaan. So, it determines how government funds are allocated to different departments through its technical and audit offices. So, they make budget decisions and make sure na properly allocated dito para sa lahat ng ahensya sa Pilipinas. Ayan. So we also have the Department of Education or DepEd. So the Department of Education oversees basic education from kindergarten to senior high school. It develops the curriculum, also trains teachers, distributes learning materials, and ensures access to education nationwide. So kapag usapin ng edukasyon, syempre Department of Education yan. Pero kapag ka naman sa kolehiyo, merong Commission on Higher Education and that's CHED. Yan. So Department of Energy, anumang meron o patungkol sa usapin ng enerhiya, abot kayang um, lakas, or sorry, not lakas, abot kayang pagkukunan ng enerhiya at sustainable at renewable energy, anything about the Department of Energy decisions na concern sa power supply, kuryente at iba pa, Department of Energy. Ayan, also DENR, Department of Environment and Natural Resources, it's concerned about country's environment and manages natural resources. Meron bang sapat na access ang lahat para sa mga yaman na meron tayo sa mga puno, pagkain, pangangalaga sa kalikasan, at ang mga batas na nagpoprotekta sa karapatan ng lahat maka-access sa mga bagay na to, environmental laws, mga katubigan, mineral sa kanila to. Okay. They are in charge for this. And so we also have the Department of Finance or DOF. The Department of Finance is responsible for raising government revenue and managing public finances. So basically they work with, Bureau of Customs to collect taxes and duties. They also oversee financial institutions and manages government debt to ensure fiscal stability and economic growth. So, sa pag-usapin ng pambansang pananalapi, Department of Finance in charge doon. Yan. So, Department of Foreign Affairs or DFA, the Department of Foreign Affairs manages the Philippines' relations with other countries sa mga usapin ng koneksyon sa mga usaping panlabas. Ang nandoon ay Department of Foreign Affairs or DFA. So, through its consular offices and foreign service posts, the DFA issues passports, helps overseas Filipino in distress, and represents the country in international organizations. So, foreign affairs or
sa mga usaping diplomasya, kapag kunwari mayroong OFW na nangangailangan ng tulong, Department of Foreign Affairs yung lumalapit doon. Yan. So sa usapin naman ng kalusugan, of course, that's the Department of Health. So naramdaman natin sila especially nung panahon ng sakuna or nung panahon ng pandemic. So through its bureaus, the DOH ensures access to quality healthcare, implements disease prevention programs, and strengthens the country's health system. Okay. So para naman sa social housing, pabahay, nandiyan ang Department of Human Settlements and Urban Development or DSHUD. So nakikipagtulungan sila para sa mga pamilya na hindi kaya ang pagkakaroon ng tahanan. Um, they work on resolving housing disputes, especially for those who earn a little above minimum wage. So that's DHSUD or Department of Human Settlements and Urban Developments. And also DILG or Department of Interior and Local Government. So basically Interior and Local Government works on coordinating with local governments. So ano ibig sabihin? So yung mga lokal ng gobyerno ng Rizal, um, Cavite, iba't iba pang lugar, um, pinag-iisa sila para magkaroon ng maayos na komunikasyon at pag-uusap. So ang DILG din ang may hawak sa mga kapulisan. They ensure peace and order. 'Di ba meron silang fire, meron mga jail services. So DILG, ang mandato nito ay para sa mga lokal na pamahalaan at gobyerno. Right. Ayan. So Department of Justice or DOJ, the Department of Justice ensures the rule of law, prosecutes criminal cases, provides legal opinions to government, and oversees correctional institutions. So, ito yung kagawaran ng hustisya. Ang departamentong ito ay um, nagbibigay ng emphasis at nagbibigay ng karapatan sa bawat isa na ma-enjoy yung ating mga karapatan sa ilalim ng batas, particular sa mga kriminal na kaso or pagkamit ng hustisya. So, yeah, Department of Justice. So sa mga usapin naman ng empleyo, trabaho, proteksyon ng para sa lahat, minimum wage, nandyan ang DOLE. So kung meron kang problema sa employer mo, maaari mong ibigay ang kaso sa DOLE. Hindi patas na wage, maayos na trabaho, work safety, the Department of Labor and Employment is concerned with that. Ayan. So para naman ito dati formerly POEA, ngayon DMW na, the Department of Migrant Workers, they focus on the protection and welfare of OFWs. They consolidate services related to overseas employment, welfare, and reintegration. So kapag ikaw ay mag-abroad, Department of Migrant Workers ang mayroong hawak sa'yo. Ayan, sa mga problema na meron ka. So usapin naman ng pambansang depensa, nandiyan ang Department of National Defense. Um, it works and sees that the armed forces are equipped para pangalagaan at ipagtanggol ang soberanya ng bansa laban sa mga panlabas na foreign powers, especially now that we are in the case or nandun na tayo sa kaso ng issue ng West Philippine Sea, right? Military preparedness, 'di ba? So nandoon tayo nandoon ang Department of National Defense para tugunan ang ating mga problema laban sa banta ng mga panlabas na kapangyarihan. Ayan, so DPWH, very, very controversial. But basically, they make sure that everything works. Lahat ng mga pampublikong daanan, highway, at mga building, roads, bridges ay gumagana. At syempre, flood control systems. So, nabalitaan natin yung mga nasusunin ng DPWH amidst the alleged scam and corruption within their department. But let's wait for the investigation.
Diba? So ang DPWH din na nag-ensure ng kalidad lahat ng mga proyekto na binibigay nila sa mga contractors. And of course, good infrastructure would mean that it is a good support for economic development. So that's DPWH. Now, also DOST, Department of Science and Technology, ayan, it supports scientific research and innovation. It also supports students na mag-aaral ng siyensya, meron silang mga scholarship. They also promote industry, agriculture, health, and disaster preparedness. So, ayan ang mga mandato ng DOST. Right. Also, para naman sa mga usapin ng serbisyong panlipunan, so meron tayong DSWD or Department of Social Welfare, Department of Social Welfare, and development. So para sa mga usapin ng kunwari may mahirap na pamilya, sila din nagbibigay ng 4Ps. It implements poverty alleviation programs, disaster relief, serbisyo para sa mga kababaihan, kabataan, senior citizens, mga PWD. Basically DSWD works, to address inequality and social risks na meron tayo sa lipunan. So sa mga tulong para sa pangkabuhayan, nandiyan ang DSWD. Ayan, para sa mga usapin naman ng turismo, nandiyan ang Department of Tourism. Right? So ang DOT, it works through its agencies. DOT ensures sustainable and culturally sensitive tourism development. So para magkaroon tayo ng mga proyekto na kung saan nakatutok sa pagpapaganda um, ng ng pagpunta dito ng mga dayuhan or pagpunta natin sa iba't ibang lugar sa Pilipinas para mapalago ang kanilang ekonomiya, nandiyan ang Department of Tourism para sa mga usaping ito. Ayan, para sa mga palitan ng produkto, para sa mga negosyo, mag-a-apply ka ng DTI permit. Nandiyan ang Department of Trade and Industry. Para sa mga usapin ng palitan ng produkto, negosyo. Right? So, the DTI encourages entrepreneurship at fair competition para sa lahat. Ayan. So, kung gusto mo magtayo ng business, you need to secure a DTI permit. Kasi sila yung ahensya para doon. Yeah, Department of Transportation para sa mga usapin ng um, transportasyon sa bansa, mapa sa lupa man, langit, dagat, nandiyan ng um, Department of Transportation. So, they regulate vehicles, passport, franchises, lisensya sa motor, rail system, at iba pa. Yeah. Now, we move on to the final topic that we have after this. Pupunta tayo sa contemporary issues. So, magkakaroon tayo ng paliwanagan tungkol sa Palestine and Israel conflict. Ayan. Okay, so pag-usapan natin, so paano nagsimula tong Israel and Palestine conflict? So, the land today, as Israel and Palestine, before it was called in the Bible, Canaan, Judea, and later Palestine, has long been home to many peoples. So, nung 1000 BCE, Israel, Judah, they already existed. Sa maraming panahon, kinonquer to ng mga dating mananakop na Assyrian, Babylonians, Persians, Greeks, and Romans. Pagkatapos ng maraming pagtuligsa, Jewish revolts, the Roman dispersed many Jews. So, nung panahon ng Romano um, sa Israel or Palestine, maraming mga Hudyo ang umalis, 'di ba? At lumisan doon sa kanilang lugar. So, nung 7th century onward, Arab Muslim empires controlled the region and Arabic-speaking Muslim and Christian communities became the majority population. So, ibig sabihin, for a time, noong 7th century, umalis sa mga Hudyo at
nandoon yung mga Muslim at Christian na Malayang namumuno dun sa lugar na yun. For nearly 400 years, the area was ruled by the Ottoman Empire or the Muslim Ottoman Empire. Mula na 1517 hanggang 1917. So, ibig sabihin, the land was basically, very diverse. Meron mga Muslim, Kristiyano. Both Jews and Palestinians trace deep historical, religious, and cultural ties to the same land. Dahil nga, maraming nanakop, maraming nagpunta doon. Both the Jews, people who believe in Judaism, and Palestinians who are more Muslim, they have the same cultural ties to that land. But anong nangyari nung late 1800s to 1947, nagkaroon ng tinatawag na call for return dun sa um, Palestine or doon sa Israel yung mga Jewish. So in the late 19th century, rising anti-Semitism in Europe led to the development of Zionism. Dahil maraming mga Hudyo sa bawat lugar sa Europa ng 19th century at maraming naiinis or hindi gusto. Maraming may mga ayaw sa mga Hudyo. Actually, may ayaw sa mga Hudyo ng mga Europeo ng panahon ng 19th century. At tinatawag itong anti-Semitism, basically racism against the Jews. Nagkaroon ng call na bumalik na lang tayo sa ating lupang pangako. And that's Palestine. Diba? So, bumalik sila doon at tinawag nila itong, movement called Zionism. So it was Tudor Herzl who called for the return to the homeland. So the Jewish migration to Palestine increased often through land purchases. So nung pagbalik ng mga Hudyo, na nandun ng mga Palestino noong 1900s, pagdating ng ilang taon ng 1910s, sobrang dumami na ang mga Hudyo na bumibili ng lupa sa Palestine. So kung kaya naman, na-domina ng mga bumalik na Hudyo yung kanilang lupa. So at the same time, Arab Palestinians develop a growing sense of national identity and opposed mass immigration fearing displacement. So dahil doon na-feel threatened yung mga Muslim na marami ng mga Hudyo ang bumabalik. So what would it tell about our security? So dahil doon, nagkaroon ng Balfour Declaration noong 1917. Ayan, so the Ottoman Empire collapsed nung bumagsak ang Imperyong Ottoman. Britain took control under the British Mandate for Palestine. Pero anong sinasabi nila? So the Balfour Declaration supports the Jewish people doon sa pagbabalik nila sa lupang pangako daw nila. Diba? While also promising not to harm the rights of existing non-Jewish communities, an ambiguity that fueled conflict. So the Balfour Declaration basically tells yung mga Briton, di ba, kung ba't sila dito nakikialam sila, they called for, pagbabalik ng mga Hudyo on the note na dapat hindi nila i-harm yung mga non-Jewish population. However, dahil sa conflict na to, dumarating yung maraming Hudyo, yung mga Arab, nagkaroon ng conflict. Violence between Jewish and Arab communities increased throughout 1920s and 1940s. So, ibig sabihin, 100 years na itong nangyayari. And even so. So, dahil doon, ang solusyon, hatiin yung Palestine. Partition and the creation of Israel in 1947 to 1949. So, after World War II and the Holocaust, global support for a Jewish state increased. So, in 1947, the United Nations proposed partitioning Palestine into one Jewish state, one Arab state. So dahil, nagkakaroon na ng conflict, away, naisipan na hatiin na lang yung Palestine sa dalawa. Dahil doon, no 1947, nagawa ang Israel. Sa kondisyon na dapat merong one Jewish state, which is the Israel, one Arab state, which is the Palestine. And Jerusalem should be under international control. Tinanggap yun ng mga Hudyo, but the Arab leaders rejected it, arguing it unfairly favored the Jewish population. Masyado kayong pabor sa mga Jewish, sabi ng mga Arab leaders. So in 1948, Israel declared independence. Neighboring Arab states invaded, leading to the first Arab-Israeli war. Hindi pumayag yung mga Arab states sa creation ng Israel, kaya naman nagkaroon ng digmaan. At noong 1967, nagkaroon ng Six-Day War.
nakuha ng Israel ang West Bank, Gaza Strip, East Jerusalem sa tulong ng Amerika at ng Britain. So these areas are still central to conflict. Palestinians now lived under Israel military occupation. So for a time, nasakop sila. And habang nasasakop sila, imbes na hati sila sa isang lugar, mas lalong lumaki yung mga lupang sakop ng Israel. So Palestinian resistance grew, including the rise of the Palestinian Liberation Organization or the PLO, and the first Intifada was a mass Palestinian uprising against occupation ng 1987 to 1993. Bagamat nagkaroon ng mga away at revolusyon sa dalawang panig at digmaan, nagkaroon ng mga peace efforts. So, nung Oslo Accord noong 1993, isa sa mga naging kasunduan nila ay magkaroon ng mutual recognition between the Israel and the Palestine Liberation Organization or the PLO. This is a framework toward a two-state solution. Ayan. So, however, patuloy pa rin lumalawak ang sakop ng Israel kahit na meron na silang recognition na dapat mag-exist ang dalawang state sa kanilang lugar. So, lumawak pa rin ang occupation ng Israel at talagang nadihado ang mga Palestino. So, violence resumed including the Second Intifada noong 2000s. Israel withdrew settlers from Gaza in 2005. At noong 2006, ang organization ng Hamas won Palestinian elections in Gaza. And however, para maparusahan, Israel and Egypt imposed a blockade. And dahil doon, nagkaroon ng mga paulit-ulit na digmaan sa pagitan ng Israel at gobyerno ng Palestina, Hamas. Ayan, so habang nangyayari mga bagay na yon, patuloy pa rin ang paglaganap ng pananakop ng Israel sa West Bank. East Jerusalem is claimed by both sides as a capital. Capital nila is Jerusalem. Peace talks have largely stalled. Has stopped. Hanggang sa kasalukuyan, ito yung nagiging problema nila. At napakalakas ng suporta ng Amerika sa Israel. So bakit malakas yung suporta nila? Kasi ito yung base militar ng US sa Middle East or West Asia. So yeah, that's it for our discussion. If you guys have any questions, just let me know. Okay. I'll see you around and good luck sa inyong exam. Bye bye.